May isang karatula na may nakasulat na Antique Auto Show. Nakita ito ni Rob, kaya nagpasya siya at ang kanyang asawa na tumingin ng mga antigong sasakyan dito. Gustong-gusto nila kasi na makakita ng mga sasakyan na gawa noong 50s at 60s. At habang patuloy silang tumitingin, may isang kotse na talaga namang namumukod tangi sa ganda. Ito ay isang makinis at itim na 1966 Mustang. Wala kang maipipinta sa panlabas nitong anyo. At ang loob ng sasakyan, grabe, talaga naman parang bago. At kapag tinignan mo ang kanyang makina, ay magugulat ka dahil makinis at tumatakbo ng maayos. Doon naman sa ibabaw ng makina nito ay makikita mo ang isang makapal na libro ng mga larawan. Ang ilan sa mga larawan doon ay ang picture ng kotse nung hindi pa ito naaayos. Ang itsura noon ng Mustang na ito ay parang basura na puno ng kalawang, at pag titignan mo ito ay maiisip mo na walang matinong tao ang makakagusto dito. May mga bakas ng bunggo at sira-sira yung pinto, gulong, manibela, upuan at makina. Halos walang mapapakinabangan sa kotse na ito na makikita sa mga larawan ng photo album. Pero habang nililipat nila ang pahina ng album, ay step by step ay makikita mo sa larawan ang unti-unting pagbabago ng sasakyan. Inabot ng maraming buwan ang pagtsatsaga ng may-ari na ayusin ang sasakyan na ito hanggang sa maabot niya ang napakagandang kalagayan ng antigong Mustang na iyon. Narealize ko na yung may-ari ng sasakyan ay meron siyang nakita na hindi nakita ng iba. Ano yun? Nakita nito ang potensyal ng lumang Mustang na iyon. Tiyak, iniisip mo din, si Gideon, hindi ito magiting na mandirigma. Nagtatago nga eh. Pero hindi yon ang nakikita ng Diyos kay Gideon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano siya dati o kung ano siya ngayon. Kung hindi nakatingin ang Diyos sa kung ano ang maaring maging si Gideon balang araw. Na-realize ko na ang problema natin madalas ay nauubos ang oras natin sa pag-aalala kung sino tayo o ano tayo at hindi natin pinag-iisipan kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Kaya kaibigan, hindi mahalaga kung anong tingin mo sa iyong sarili. Kung hindi, ang mahalaga ay kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. Nakakamangha kasi ang tingin ng Diyos kay Gideon ay isang magiting na mandirigma. Kaibigan, anong tingin mo sa iyong sarili? At ano naman ang tingin mo na pagkakilala ng Diyos sa iyo? Pag iniisip ko ng sarili ko, nako, ako ay makasalanan, mahiyain, takot sa tao, walang degree sa seminary, meron pa akong brain fog, ang memory ko ay putol-putol at hindi ako makasalita ng tuloy-tuloy. Kaya't iniisip ko noon, Lord, paano mo ako magagamit sa iyong kaharian? Bakit mo ako tinawag at binigyan ng task na ibahagi ko ang iyong salita? Tiyak walang makakaintindi ng aking sasabihin at aantukin lang sila. Alam mo, sabi ng Diyos, Mike, not by your might, but by my spirit. Makipag-cooperate ka sa akin, sumunod ka dahil hindi ako nakatingin sa kung sino ka ngayon. Kung hindi nakatingin ako sa kaya mong gawin sa hinaharap para sa kaharian ko, sa tulong ko. Grabe, ganun ang Diyos, kaibigan. Hindi siya nakatingin sa kahinaan mo. Sabi niya kay Gideon, matapang na mandirigma. Para kay Gideon ay isang maliit na tao lamang siya. Pero para sa Diyos, siya ay makapangyarihang mandirigma. Kaibigan, paano mo tinitingnan ng iyong sarili? Ano man ang nangyari sa iyong marriage o nangyari sa iyong mga anak, nagpa-abort ka ba o hindi? Napalaki mo ba sila na maayos o hindi? Ano man ang edukasyon mo, trabaho o pinagmulan? Ano man ang ginawa sa iyo ng iyong ama o ina? Ano man ang mga pagkakamali mo sa buhay? Ano man ang karamdaman mo, depression, bipolar, diabetic, person with disability, ay para sa mata ng Diyos, ikaw ay makapangyarihang mandirigma. Si Johnny Erickson Tada ay paralyzed mula sa balikat pababa. Pero ginamit siya ng Diyos para gumawa ng maraming libro, nagpahayag ng mga salita ng Diyos at nag-inspire ng maraming tao dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Nick Vujicic ay pinanganak ng walang kamay at paa, pero siya ay ginawang tagapagsalita ng Diyos at naging isang magaling na motivational speaker. Si Billy Graham ay college dropout,
pero ginamit ng Diyos para mag-deliver ng mensahe ng Diyos sa 60 taon. At tinatayang 2 bilyon na tao ang nakarinig ng mabuting balita dahil sa kanya. At tinatayang merong 3 milyon na tao ang nagsuko ng buhay nila sa Diyos. Kaya kaibigan, ngayon ang pagkakataon mo para ibahin mo kung paano mo tinitignan ang iyong sarili. Ikaw ay may potensyal at kailangan mo itong yakapin at mag-decide na tunguhin mo ang direksyon na ito. Ngayon na ang isang bagong araw at kasama nito ay kailangan magkaroon ka ng bagong pananaw sa iyong buhay. Sa kabila ng iyong mga pagkakamali, kapintasan, kabiguan, maling desisyon, pagkakamali sa paghatol at iba pa, ay isipin mo na ikaw ay may potensyal. At kung ipamamahala mo sa Diyos ang iyong buhay, ay sisiguraduhin niya na matutupad mo ang potensyal na binigay niya sa iyo. Pero ang tanong ay paano mo ipapamahala ang iyong buhay sa Kanya? Simple lang, araw-araw kausapin mo siya at hingin ng kalooban niya at direksyon niya para sa iyo, and then sundin mo ito. At unti-unti, habang sumusunod ka sa Kanya sa araw-araw, ay step by step, ay babaguhin ka niya at bibigyan ng bagong direksyon ng buhay. Napakasarap malaman na kahit gaano tayo kagulo, nakikita pa rin ng Diyos ang isang obra maestra sa atin. Nakikita niya ang isang masterpiece sa atin. Sa katunayan, tinitignan tayo ng Diyos kung paanong tinitignan nung may-ari nung Mustang ang kotse na nabangga at luma na. Pangit ang itsura nito pero malaki din ang kanyang potensyal. Mamamangha ang lahat pag naayos ko ito. Narealize ko na mas nakikita nung may-ari ang halaga ng Mustang at nakikita niya yung potential nito kaysa sa tingin ng ibang tao na nag-junk na lang ng lumang kotse na iyon. Basahin natin itong Ephesians 2 verse 8 to 10. Maganda itong amplified version. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. Wow! Niligtas tayo ng Diyos kahit na mess up tayo, kahit magulo ang buhay, kahit na hindi deserving, makasalanan, maraming sabit. Sabi dito ay ang ating kaligtasan na nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya ay dahil lamang sa undeserved gracious gift of God. Regalo ito ng Diyos. Kaya sabi sa verse 9, not as a result of your works, not your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Grabe no? Hindi ka naligtas dahil sa pagtangka mo na matupad ang commandments ng Diyos. Kung hindi ikaw ay kinahabagan lang ng Diyos. Kaya kaibigan, kahit gaano karami ang nagawa mong kasalanan, ay hindi yan magiging dahilan para hindi ka iligtas ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya at manampalataya sa Panginoong Yesus. At tandaan mo na ang dating makasalanan, ang dating wasak at walang pag-asa ay kayang baguhin ng Diyos bilang masterpiece. Kaibigan, kung ang tingin mo sa iyong sarili ay walang pag-asa, maliit at walang kwenta, ay sa kabaligtaran naman ay ang tingin sa iyo ng Diyos ay isang work of art. Ito ang plano niyang gawin sa iyo nung ikaw ay niligtas niya. Tingnan mo sa verse 10, ituloy natin. For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Grabe! Sabi diyan ay tayo ay workmanship. Ang pagliligtas sa iyo ng Diyos ay hindi tagpi-tagpi o remedyo lang o tapal-tapal. No. Nilikha kanyang muli. Nakalagay diyan, created in Christ Jesus, reborn from above. Nang ibig sabihin, hindi ka man nagbago physically, ay binago ka na spiritually. Sabi diyan, ay spiritually transformed, renewed, ready to be used. Kaya kaibigan, kung nagdududa ka sa kaligtasan mo na baka mawala ito, ay ito yung patunay na hindi yan nawawala. Bakit? Kasi yung totoong pinanganak na muli ng Diyos
ay nilikha muli, pinanganak na muli, at binago sa espiritual. Ikaw ay hindi na mababalik pa sa dati dahil binago ka na, bagong creation ka na. Kung hindi, magbubunga ka na ng good works ayon sa talata. Pero kung hindi ka nagbago, ay hindi ibig sabihin nun na nawala ang iyong salvation. Kung hindi, maaaring hindi ka pa talaga naligtas at ipinanganak na muli. Hindi ka totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi kung nanampalataya ka, ay magkakaroon ng bunga sa iyong buhay. Kaya kung anak ka na ng Diyos, kaibigan, ay huwag mo tignan ang sarili mo bilang junk o basura. Ikaw ay bagong creation. Ikaw ay work of art. Kaibigan, malaki yung potential mo, kaya kailangan mo itong yakapin at paniwalaan. Gusto ng dyablo na hindi mo magawa ang potential na ito sa buhay mo, kaya maraming kasinungalingan ang ibabato niya sa iyo. Kaya ang mga ito, ay huwag mong paniwalaan. Kung hindi, tingnan mo ngayong sarili base sa kung paano ka tinitignan ng Diyos. Kaibigan, kapag nakakaramdam ka na down ka, ay balikan mo ang larawan mo dati. Tingnan mo kung ano ka dati. Ikaw ay unting-unting binabago na ng Diyos. Alalahanin mo kung ano yung dati mong ginagawa, kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, kung paano ka magalit, kung sino ang mga kaibigan mo, kung nasaan ka dati, at tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Alam mo, ako pag titignan ko yung sarili ko, wow, grabe, Lord, hindi ko na halos kilala yung sarili ko. Sobra akong yabang, sobra akong magalit, sobra akong sama, sobra akong self-centered. Maaring hindi mo pa nagagawa ang lahat at hindi pa nagiging kumpleto ang lahat ng gusto ng Diyos na ikaw ay maging. Pero ikaw ay meron ng pagbabago, meron ka ng progression. Kaya nga ang tignan mo, kaibigan, ay kung ano ang napago sa'yo at ipagpasalamat mo ito. Mag-celebrate ka dahil kumikilos ang Diyos sa iyo. Tignan mo magandang destinasyon na patutunguhan mo at magtiwala ka na sa tulong ng Diyos ay magagawa mo ang iyong potensyal. Nasa tamang direksyon ka na. Sabi ni John Maxwell, successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. Kaibigan, gaano kalakas ang pagnanais mo na magawa mo ang iyong full potential? Ito ang magdedetermine kung magtatagumpay ka ba o hindi. Marahil ay nahiwalay ka sa Diyos sa loob ng maraming taon. At sa tingin mo ay huli na para gamitin ka niya. Hindi pa huli ang lahat. Siya ang iyong creator. Nakikita ka niya bilang napakahalaga sa kanya at alam niya ang iyong potential. Kung isusuko mo ang bawat bahagi ng iyong buhay sa kanya ngayon, ay magsisimula kang makita at maranasan ang lahat ng mga bagay na inihanda niya para sa iyong buhay.